Sa ikalimang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, sinubukang tibagin ng defense team ng bise ay kalawang testigo ng prosekusyon. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, anong update dyan? Julio, sa mga oras na ito, hinihintay pa rin natin kung darating ba si VP Sara Duterte dito nga sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial dito sa Senado, at hinihintay din natin kung maisasalang pa ba sa witness stand ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa original kasi na calendar ng impeachment court ay dapat ngayon sumalang si Lopez, pero as of now, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanong ng prosekusyon at defense kay Attorney Jeremy Lotok, ang NBI Regional Director na nakasalang simula pa kahapon and then itinuloy ngayong araw na ito. At kanina nga, Julius, sa pagpapatuloy ng cross-examination naman ng defense team kay Attorney Lotok ay iginiit nila wala raw pagbabantang ginawa ang Vice Presidente laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang mga pahayag daw na sinabi ni VP Sara noon sa kanyang online press con noong November 2024 ay bilang sagot lamang sa mga tanong sa kanya sa naturang press con. Sinubukan ng mga abogado ni VP Sara Duterte na palabasin na walang basihan ang paniniwala ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na seryoso at totoo ang di umano'y banta ng bise dahil wala naman daw personal na kaalaman si Lotok kung totoo ba o hindi na kumontrata nga ng hitman ang bise. Kaya ang paulit-ulit na tanong ng defense team sa pagpapatuloy ng kanilang cross-examination kay Lotok na dating pinuno ng NBI Cybercrime Division, may personal knowledge ba siya kung totoo o hindi ang mga sinabi ng bise sa online press conference. Pakinggan natin ang bahagi ng cross-examination kay Attorney Lotok. Do you have personal knowledge or not? Your Honor, the video dated November 26, 2024, the Vice President reiterated... It's answerable by yes or no, Your Honor. How can he be... He's answering. How can he be... Counsels, kindly settle down. This is not a college debate. Attorney Lotok, the question was simple. Kindly answer the question directly. That utterances made by the Vice President that she contracted a person, I do believe that's sir, because of the pieces of evidence that we've gathered, sir. Nanindigan naman si Attorney Lotok na base sa kanilang investigasyon, sinabi ng bise na may kinontrata siyang papatay sa Pangulo oras na may mangyaring masama sa kanya. At naniniwala daw siya na totoo ito. Pero dinikdik siyang muli ng defense team. Nasaan daw ang personal knowledge kaugnay niyan? Sunod na ipinunto ng mga abogado ng bise. Direkta bang sinabi ng bise ang umunoy pagbabanta kina PBBM, First Lady at dating Speaker? Pakinggan muli natin ang bahaging yan ng impeachment trial, Julius. Well, the fact na sinabi niya yan in public, Again, Your Honor, definitely narinig maybe yun ask ng for a more Presidente. responsive answer. Attorney Lotok, kindly answer. The answer is actually quite obvious. It's a simple question. Did the Vice President utter those statements directly towards the persons allegedly threatened? We believe so, Your Honor, because the utterances was made in public. Bago naman yan, muling ipinalabas ng defense team ang bahagi ng online press con ni VP Sara noong November 23, 2024. Kabilang dyan ang ilang pahayag ng bise laban kay Romualdez at Pangulong Marcos. Tanong ng abogado ng bise, masasabi ba ni Attorney Lotok na totoo ang mga sinabi ni VP Sara sa kanyang press con? Pero nag-object dyan ang prosekusyon dahil hindi naman daw competent si Attorney Lotok na sagutin kung totoo o hindi ang laman ng pahayag ni VP Sara. Pakinggan muli natin ito. She spoke about Speaker Martin Romualdez as well as the President. Can you confirm or do you know for sure that these statements about Martin Romualdez or the President are true? Objection. Incompetent. This witness is highly incompetent as to whether he knows whether those statements... Again, I do not know personally about the factual circumstances. What I know is that she uttered those statements. We're satisfied with that answer, no?
Dahil dyan, sabi ng defense team, hindi rin makukumpirma talaga kung totoo na kumontrata nga ng hitman si VP Sara kahit sinabi niya ito sa kanyang online press con. Dahil wala naman nga raw personal knowledge dito si Lotok. Pakinggan muli natin ito. VP Sara said that she already talked to a person, then we cannot confirm the truth because this witness does not have personal knowledge. The defense is entitled to their own conception of things. They're entitled to their own imagination. That's all. Ipinasok din ng defense team sa argumento nila kanina sa impeachment court na abogado si VP Sara at maalam daw ito sa batas. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Are you aware that the Vice President is a lawyer? Yes, sir, of course. That he has, of course, a law degree and passed the bar exams? Yes, sir. With the first attempt and with the rating of 80%, are you aware of this? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court Relevance, attorney? Your Honor. Relevance. There are a lot of lawyers here, and you don't know what their grades are. So my question to you is this. If she was serious about her alleged plan involving BBM, FL, and the former speaker, does it make sense for her that she would publicly announce this to the general public? If you know. I don't know that, Your Honor. All right. Tinanong naman ng defense team at maging ng ilang senador kung inimbestigahan din ba ng NBI ang tungkol naman sa sinabi ni VP Sara na may banta rin sa kanyang buhay. Pero paliwanag ng NBI, wala silang nakuhang matibay na ebidensya kaugnay sa di umano'y banta sa buhay ng bise dahil hindi rin naman siya nagpaliwanag kaugnay nito sa NBI. Hindi rin daw siya dumalo sa mga paanyaya ng NBI sa kanya. Isa pang lumutang sa paglilitis ay ang tungkol sa Operation Romanov na nauna nang sinabi na di umano banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang buong pamilya. Yan ang tanong ng isang vlogger kay VP Sara sa kanyang online press con na sinagot niya ng tungkol sa pag-hire niya ng pagpatay o ng papatay sa Pangulo oras na may mangyari sa kanya. Inungkat ni Senator Raffy Tulfo na ang unang nabanggit na ama na Oplan Romanov na pumapatungkol sa pag-massacre sa huling ruling family sa Russia, ang mga Romanovs, ay si Baste Duterte mismo ang unang nagsabi niyan. Kaya yan daw ay banta sa buhay ng First Family at hindi ng Vice Presidente. Pakinggan natin ang bahaging yan ng pagdinig. I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer, na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the First Family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung First Family. I don't know about the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Raffy Tulfo clarified Opo. na yung palang Oplan Romanov, a threat against the First Family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Oplan Romanov, a threat ito against the Vice President. And since sabi nyo, part ng investigation ninyo, open source, di ba? Yes, sir. Opo. Yung bang speech ni Mayor Baste Duterte sa Maisog, naging part ba ng open source nyo yun? Part ng In this particular investigation that you conducted? Hindi po kami nakafocus sa Romanov, Your Okay. Honor. May pagkakataon din na pina-admonish o pinapasabihan ng prosekusyon si Attorney Vinluan ng defense panel. Nagbitiw daw kasi ito ng side comment laban kay Attorney Lotok na hindi raw karapat-dapat. Tinanong kasi ni Vinluan kung bakit nag-conclude sila Lotok na biktima ng grave threat sila Pangulong Marcos samantalang hindi sila nagpakita sa NBI para magreklamo. Pero sabi ni Lotok, hindi na kailangan magreklamo dahil sapat ang ebidensya ng grave threat laban kay VP Sara. Pakinggan natin yan. Nakausap niyo ba sila ng personal? No, sir. And yet, you concluded that they were victims of grave threats, correct? Based on the evidence we've gathered, yes, sir. So without any personal correspondences with them, you came to that conclusion, The evidence is clear, sir. according to you. Oh, objection, Your Honor.
I move So- that. Oh, wait. Counsel- We cannot let this No, pass. that's part I of- move, Your Honor, that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. We are in front of national TV. No, that's That is his answer. If At sa huli, pinagsabihan ni Presiding Officer Senator Judge Jesus Cordero ang magkabilang kampo ng prosekusyon at depensa na iwasan ngang magsabi ng mga side comments patungkol man yan sa witness o sa isa't isa at ipapastrike off the record daw yan. Situationary lamang sa mga oras na ito, maglilimang oras na nagumugulong ang impeachment trial at ang nakaupo pa rin o ang nakasalang pa rin sa witness stand ay si Attorney Jeremy Lotok. So far, nasa redirect examination na siya. Ibig sabihin ay prosecution muli ang nagtatanong sa kanya at every now and then ay binibigyan pagkakataon yung mga senador na magtanong kay Attorney Jeremy Lotok. Again, hindi pa natin sure kung may uupo pa nga si Attorney Zulaika Lopez ngayong gabing ito. Julius, balik sa'yo. Mayan, napag-usapan din ang tungkol sa sinabi noon ng Pangulo na bukas siyang makipagkasundo sa bise. Ano ang pinunto ng defense team kaugnay nito? Ang sinasabi ng defense team kaya nila pinakita yung video na yan is parang mukha daw bang biktima ng grave threat. Kumbaga, yung relationship na ini-establish nila, kung takot daw ang Pangulo sa pagbabanta ni VP Sara, maiisip ba niya na magkaroon pa ng reconciliation? So basically, kasi kahapon, kung maalala niyo, Julius, ang sinasabi rin kasi nila Attorney Jeremy Lotok, isa sa mga basehan nila kung bakit naniniwala at kumbinsido sila na totoo at seryoso itong pagbabanta ay yung relasyon ni Pangulong Marcos at ni VP Sara Duterte kung saan binalikan nila yung video, isa ring press conference noong October 2024 at sinabi nga ni VP Sara na toxic na yung relasyon nila ng Pangulo. Pero kanina, kinounter yan ng defense at tama ka, nagpakita naman sila ng isang interview ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi niya na open siya sa reconciliation. So basically, the defense was saying na yan ba yung magiging statement ng isang tao na biktima ng pagbabanta at takot sa pagbabanta ni VP Sara, magiging open ba siya sa reconciliation kung talagang naniniwala siya na may banta laban sa buhay niya? So yun basically yung laman nun, Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.